So yun po ano, usapang EV naman tayo. Pag-usapan natin yung EV, no? Electric vehicle. Ano nga ba yung mga pinaka-okay na electric vehicle, no? Saan nga ba tayo kukuha at bakit? Bakit? Traffic naman eh. So bakit hindi EV yung kinuha natin or kahit anong klaseng electric na sasakyan? Pag-usapan natin yan in 3, 2, 1, let's go! So yun, ako kasi talaga, para sa akin lang naman personally, hindi pa talaga ako kampanting kumuha ng EV. Although, andyan naman na, may market naman na, may mga bumibili na. Marami nang may gusto, wala namang problema. Para sa akin kasi talaga, yung EV, no offense no offense dun sa mga naka-EV dyan. Para sa akin kasi talaga is, para yan as of now, as of today, para yan dun sa mga taong mayayaman na kayang magpalit anytime, at para dun sa mga taong maperpersuade bumili. Kasi nga super high-tech naman talaga and malalakas yung loob. Ngayon, kung di malakas yung loob mo, katulad ko, stay safe tayo. Dito tayo sa regular gasoline or diesel engine na sasakyan, di ba? Yung alam nating na pagkatiwalaan na sa ilang taon. Although sabihin man nila na magastos nga daw ang SUV, tsaka mga MPV, and basta gasoline and diesel, magastos nga daw ang maintenance compare sa EV, hindi natin yun maipagsantabi na ipusta na baka may problema yung EV in the near future. Ngayon, ganito kasi ang pananaw ko dyan. Almost 2 years na talagang uprising yung sales ng mga EV, ano? Ngayon, ang tanong dyan is, kaya ba ng kasa nila kapag nagsabay-sabay na yung mga magpapa-maintenance and magpapa-repair pag dumating yung panahon na yon, 'di ba? Well, may napanood din kasi akong video yung isang matanda na inventor, bumili siya ng EV, no? Wala lang naman yun, sobrang yaman naman ni sir. And nagka-aberya yung EV niya, ang daming nangyari, ang daming naging problema. Tatirikan pa sila. Diyos ko po, napakatanda na nun ni sir. Siguro mga nasa 80 plus na siya. Natirikan pa sila sa kalsada and whatsoever. Napakaraming nangyari. And ramdam ko ang haba nung pasensya niya, sobra. Sobrang haba nung pasensya niya habang nagkukwento. And alam natin sa sarili natin na hindi tayo ready sa mga bumili ng gasoline tsaka diesel nito this past 2 years. Alam natin sa sarili natin hindi tayo ready sa mga ganong klaseng sitwasyon. Kumbaga, ang gusto natin is, uupo ako, i-start ko yung sasakyan, aandar siya. Uupo ako, i-start ko, aandar siya. Paulit-ulit na ganon yung gusto natin. Paulit-ulit na ganon yung kailangan natin sa araw-araw. Ngayon, bakit hindi pa tayo tiwala dun sa EV? Marami pa kasi ang possible na pagkakamali eh. Example na lang, napakatagal na ng CVT sa industriya natin, no? Napakatagal na ng CVT sa mga engine ng sasakyan bilang transmission. Pero nagkakaroon pa rin ng problema ang mga CVT, di ba? Nagkakaroon pa rin ng problema lalo na yung sa Jatco na CVT, gawa ni company ng Nissan, di ba? Under sa company ni Nissan. So, meron pa ring aberya yung mga ganong klaseng sasakyan, yung mga ganong klaseng transmission. What more dun sa ito, kalalabas lang, di ba? So, throughout the time, oras ang panahon ng magsasabi, masasala dyan yung mga EV na talagang reliable tsaka hindi reliable. Siguro by that time, tsaka na lang ako pipili, tsaka na lang ako bibili kapag meron ng nag-uprise na EV na parang Toyota or parang Mitsubishi na very reliable. As of now, tingin ko reliable naman sila. Reliable naman yung mga yan. Ang problema ko lang dyan is duwag talaga ako. Aminin na natin. Yung mga bumili ng gasoline, nandyan yung bago, andyan yung maganda, andyan yung kakasikat lang. Bakit hindi yun yung bibili natin? Duwag tayo. And ako, bilang kabibili ko lang ng sasakyan, inaamin ko naman na talagang duwag ako sa mga pagawa na yan. And hindi talaga ako ganun kagaling kasi pagdating sa paghahanap ng mekaniko, wala nga akong personal na mekaniko eh. And hoping sooner or later may makilala tayo, no? Kahit mag-comment na lang kayo dyan kung malapit tayo sa isa't isa,
Baka try kong sa inyo na magpagawa. Grabe namang cut yan, sir. Dapat nagpreno ka na lang. Wala namang traffic. Anyway, yun yung rason kung bakit hindi EV yung kinuha ko at possible yun din yung rason kung bakit hindi pa rin EV yung kinukuha mo. Kasi hindi tayo mayat maya bumibili ng sasakyan. Once in a blue moon tayo bumili. Ako, sa mga hindi nakakaalam, yung pinanggalingan ko sasakyan is Toyota Vios. So far, first owner kami ng family ko. Then ako na yung humandle nun. 11 years, halos ako lang yung may gamit talaga nun. 11 years, napakatagal. Sobrang sakit nung kinailangan ko na siyang i-give up. Sobrang sakit, sa totoo lang. Imagine niyo 11 years, wala siya gaano naging problema. Nagkaroon lang ng mga problema sa aircon. Pero other than that, engine, transmission, walang problema. Super solid talaga. Hindi ako pinahiya nun kahit minsan. So yun lang. Ganon tayo. Matagal tayo bumili ng sasakyan kaya hindi tayo nagtiwala sa EV. Ngayon, pag merong EV na dumating na 10 years walang problema, 10 years walang aberya. After 10 or 20 years, pag bumili ako ng bagong sasakyan ulit, baka EV na. So yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Like, follow, subscribe. Share nyo to sa mga tropa ninyo. Share nyo sa lahat ng mga barkada ninyo. Tamang kwentuhan lang muna tayo tungkol sa EV kasi napakarami naman na talagang EV ngayon no? And nakakatuwa lang kasi ito, na-enjoy din naman natin na hindi pa rin EV yung gamit natin. Hindi tayo nag-aalala kahit papaano. At kung naka-EV ka, di ka nag-aalala, okay lang din naman yun, walang problema. Very good din naman yun. So paano, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pa-like, follow, subscribe, and pa-share na lang sa mga tropa ninyo. Peace!